Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya, ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May dalawang bahagi ang pagbasa natin ngayon. Ang una ay tungkol sa iba't ibang mga tao na tinutukoy ni San Juan na sinusulatan niya. At ang ikalawa ay tungkol sa sanlibutan. Conscious si San Juan na ang liham niya ay babasahin ng iba't ibang mga tao. May tatlong kategorya ng mga tao ang sinusulatan niya. Mga anak, mga ama, at mga kabataan. Ang mga anak dito ay maaring mga bata o kaya mga disciples. Kung sila ay mga disciples, sila ay nahahati sa mga ama at mga kabataan. Kaya ang anak ay tumutukoy sa lahat. Sila ay sinusulatan kasi napatawad na ang kasalanan nila at kilala na nila ang Ama. Ganun nga tayo mga Kristiyano. Napatawad ng ating kasalanan at kilala natin ang Diyos Ama. Ang mga tatay naman o mga magulang, dahil sa kanilang mas mahabang buhay, mas lalo nilang kilala ang Diyos Ama sa simula pa. Kaya dapat may malalim silang pagkakilala sa Diyos. Ang mga kabataan natin ay may katangian na lakas dahil sa kanilang kabataan. Kaya mas mapaglaban sila. Laban sa kasamaan. Huwag sila magpatalo sa kasamaan. Gamitin natin ang advantage ng ating edad sa paglapit sa Diyos. Ang mas matanda ay dapat mas maging wise. Ang wisdom na ito'y biyaya ng kanilang karanasan. Ang kabataan ay strong. Gamitin nila sa pakikipagbaka sa kasamaan ang kanilang lakas. Ang pangalawang bahagi naman ng sulat ng liham ay tungkol sa sanlibutan. Ang salitang sanlibutan, all world sa English, ay may iba't ibang kahulugan sa Bible. Depende sa paggamit sa salitang ito.
Maaring ito ay nangangahulugan ng sanglilikha, kaya ito ay maganda. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Maaring ito ay tirahan ng mga nilalang, kaya tayo ay nakakatid na tumitira sa sanlibutan. O maaring ang sanlibutan ay tumutukoy sa mga kasamaan at tukso sa mundong ito, tulad ng huwag tayo maging makamundo. Sa pagbasa natin, ang sanlibutan ay tumutukoy sa ganitong pangatlong kahulugan. Kaya may babala na huwag nating ibigin ang sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Dito sa sanlibutan nandoon ang masasamang hilig ng laman. Nandyan ang mga nakakaakit na tukso sa ating paningin. Nandyan ang karangyaan sa buhay. Ang mga ito ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Hindi ito galing sa Ama. Pero ang nasa sanlibutan ay hindi tatagal. Lahat yan ay lilipas at mabubulok. Kaya kung itataya natin ang ating sarili sa mga ito, hindi tayo tatagal. Mabubulok din tayo. Kaya pahalagahan na natin ang Diyos at ang mga bagay tungkol sa Diyos upang magkaroon tayo ng buhay na magpakailanman. Ang katangian ng mundo natin ngayon ay secularistic, makamundo. Yan nga ang pananaw ng mga tao. Dito lang sa mundong ito, ang kanilang isinaalang-alang. Kaya maraming mga tao ay materialistic, kasi material lang ang napapahalagahan. Nagiging makitid ang pananaw ng mga tao sa buhay. Hindi napapahalagaan ang mga spiritual values. Hindi na siya naghahangad ng langit. Nawala na ang kanilang koneksyon sa Diyos, sa mga anghel, sa mga santo. Talagang kailangan nating buhayin ang ating sense of the spiritual. Tayo ay tao. May spirit tayo. Hindi lang tayo material. May buhay na walang hanggan kung saan tayo tinatawag. Hindi tayo nakokontento lang sa mga bagay sa mundong ito. Kumain, matulog, magkaanak, magtrabaho. Life is more than this. Kung ibig natin maging masaya, kailangan nating i-develop ang ating spiritual aspects of life. Ito'y pinapaalaala sa atin ng relihiyon. Ama, sana ang bagong pagsilang ng iyong anak ay magpaalaala sa amin ng tunay na kahulugan ng buhay. Huwag sana kaming magpatali sa mga makamundong mga bagay lamang. Sinundo kami ni Jesus na iyong anak upang maging kapiling mo sa langit magpakailanman. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.